Pakibalita nga tayo sa update mula sa DPWH. Yes, sir. Mula sa mismong kalihim DPWH Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Ka Jerry, Ka Tunying, magandang umaga po. Magandang umaga po. Update lang po, Secretary, sa mga alam namin busy kayo at napakabigat ng trabahong paglilinis na ginagawa niyo diyan. Update lang po. Opo, Ka Tunying, Ka Jerry, unang-una po, no, naalala naman natin, base sa direktiba ng Pangulo, nag-file na po tayo ng kauna-unahang kaso last week sa Ombudsman. 25 po na katao ang pinahiga natin, kasama na yung 20 opisyal at mga empleyado ng DPWH at 5 kontratista, no? Kasama na si Sara Diskaya, yung may-ari po ng SIM, yung si Sally Santos at pati na rin yung sa Wawaw Builders, no? So tuloy-tuloy po tayo, una pa lang po to sa napakaraming mga kaso. Pero ang gusto po nating sabihin din sa ating mga kababayan, ang isang importanteng direktiba din po ng ating Pangulo ay hindi po sapat yung tanggalin sa pwesto, hindi sapat yung kasuhan, ipakulong. Ang kailangan din po natin dito is maibalik po ang pera ng mga kababayan natin. No, ay kailangan po habulin natin lahat, no? Itong mga kontratista, itong sila Bryce Hernandez, pati na yung kanilang mga immediate family. No, kasi yung pong kanilang mga immediate family, ito pong mga pinagpapakita nila sa mga social media na mga magaganda nilang mga gamit, magaganda nilang bahay. Pera po ng taong bayan yan. Hindi ho nila pera yan. Kailangan po yan ay mabawi. Paano po mababawi yan, Sec? Opo, ngayon po nga po, ako po ipupunta sa mismo personal sa opisina ng Anti-Money Laundering Council. At magre-request na po tayo ng mga asset freeze order sa AMLAC. Dahil po kailangan talaga mabilis nating i-freeze itong mga asset na to. At eventually po, kapag napatunayan na po ito, na talagang ninakaw nila ang pera ng mga kababayan natin, kailangan po i-forfeit ito at ikumpiska. Kailangan po makuha natin lahat ito. At wala po tayong dapat i-spare dito, no? Lahat po ng mga sasakyan, lahat po ng mga pera, lahat po ng mga bahay, pera po ng taong bayan yan. At kailangan po mabawi yan. Lahat so, po ba kabilin-bilinan ng Pangulo? Opo, ang idudulog ninyo sa AMLAC ay yung pong mga pangalan na rin ng mga nakasuhan ninyo natin sa Ombudsman. Opo, pero tayo din po ay hihingi ng clarification sa AMLAC. Dahil po in-advisean po tayo ng ating mga abogado na hindi po kinakailangan ng petisyon o ng kaso. Pwede na pong umaksyon ang AMLAC on mere suspicion. No, ibig sabihin na napakatibay po ng batas natin na halimbawa po, meron na pong lumabas sa Senate, Blue Ribbon investigation. Kahit wala pa pong petisyon, pwede na pong umaksyon ng AMLAC. Yun po ang ika-clarify natin at idudulog natin sa AMLAC mamayang hapon. Paano po yung mga politiko na nababanggit sa kontrobersya, Secretary? Iiwan po natin sa AMLAC yan, no? Kung sa tingin nila meron silang enough basis, no, para umaksyon. Ano po yan, no? Nasa batas po yan. Pero ang pagkakaalam ko po, yun po ang sinabi sa atin ng ating mga abogado, hindi po kinakailangan ng petisyon. So yun po ang ika-clarify natin. Ngayon pong umaga, nagbabasa po ako nitong column ni former Chief Justice Artemio Panganiban na Secretary. Meron po siyang binabanggit na batas, itong RA 1379. Ito daw pong RA 1379 ay nagsasabi na pwede daw po talagang i-forfeit in favor of the government ang lahat ng mga properties ng mga opisyal ng gobyerno, kasama na yung nakapangalan sa kanya, asawa niya, anak niya, apo niya, etc. Basta't hindi daw po commensurate with that public officer's salaries and lawful earnings. Pagka daw po ganun, ang burden of proof na kanya yon ay nagsishift na doon sa inaakusahang opisyal ng gobyerno. Ang dami na pong nabanggit dyan sa mga Senate at House hearings, Secretary. Agree po tayo kay Chief Justice, former Chief Justice Panganiban. Kailangan po talaga, hindi po sapat ang pagpapakulong lang eh. Kailangan po maibalik natin ang pondo. No? Kailangan po maibalik ang pondo ng bayan.
Pero halimbawa po, sige po. Katunying, Jerry, no? Itong mga nakita nating mga ghost at substandard, sino pong magpapagawa niyan? Kailangan sila din po yan. Hindi po pwedeng gumastos naman ng gobyerno ng panibagong pondo para na mapaayos at mapagawa yan ulit. No, kailangan po habulin natin itong mga to. Yung pong susunod na tanong natin, ito pong yung mga nagkakasino. Yung mga nagkakasino, yung binanggit ni Senator Ping sa BGC. Yung BGC. Mendoza. Opo, hindi daw po ba pwedeng mag-initiate ang DPWH na ipabawi sa mga casino operators yung ipinansugal doon? Total, alam naman nilang pera ng bayan yon. Pwede bang bawiin ng gobyerno yon? Gagagan po natin yan. Pero para ho sa akin, no, lahat po ng paraan para mabawi ang pera ng bayan, dapat pag-isipan po natin. Pero kaya nga ho ito, medyo, kailangan ako na mismo ang pumunta sa AMLAC mamaya. Kasi po, kailangan bilisan natin ang action dito. Kasi alam nyo naman po ito, no? Kahit na ngayon, hindi na ganun kadaling maglabas ng pera, no? May mga red flag na yan, no? May stricto na mga, pero kailangan pa rin po, no? Mabilis tayong umaksyon dito. Opo. Okay. Habang hinahabol natin yung mga sangkot sa mga ghost flood control projects na yan, substandard at mga komite dyan, tigil ba ngayon, pinatigil nyo ba, Secretary, ang lahat ng ongoing construction ng mga flood control projects? Hindi naman po pwedeng tumigil, no? Kasi kailangan po tuloy-tuloy yan, no? Pero pinapabantayan na po natin, no? Sa ating mga tao, lalo na ho yung mga ating mga team, no? Okay. At tingin ko naman po, dapat naman matakot na itong mga taon to, kasi pagka talagang nahuli natin sila, hindi po natin sila sasantuin dito. Paano kailangan po tuloy-tuloy po? Ang pinatigil po natin yung mga bidding. Bidding, Yung mga bidding po, opo. So yung kailangan ma-safeguard muna natin itong mga bidding bago mag-proceed to, no? Pero magagabas na po tayo ng mga direktiba ngayon para po mag-install na tayo ng mga safeguards in the meantime. Kasi hindi naman pwedeng tumagal din ng napakatagal. Kasi kailangan po natin itong mga proyektong to para naman sa ekonomiya natin. Kasi kailangan tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga public works. Hindi lang mga flood control, kundi yung pag-repair ng mga kalye. Lahat po, at iba pang mga kailangan gawin. Pero Secretary, meron akong tanong doon ha. Halimbawa po, mga Diskaya, yung siyam na kumpanya nila. Marami po dyan. Alam naman natin na ang tawag nila doon, nag-royalty lang nag-royalty, tapos o kaya subcon. Binibenta lang yung lisensya. Yes, binenta lang yung lisensya. Paano po yun? Kung tigil na kayo sa, kinancel na yung mga kontrata o binlacklist na tong Diskaya companies na to, ibig sabihin, hindi nyo nababayaran yung Diskaya, sila lang naman ang sinisingil ng mga sinabcon nila. Paano magpapatuloy yung ongoing o under construction ng mga projects na ang gumagawa mga subcon lamang? Opo. Kaya-aaragan po ng mga abogado natin ngayon. Kasi napaka-komplikado po nitong talagang modus operandi na ginawa nila dito. Talaga? Talagang, pasensya na po sa salita, pero tinarantado po nila talaga itong mga proseso natin sa DPWH at sa gobyerno. Pero tama ho kayo dyan, no? Unfair po yan dun sa mga maayos na gumagawang mga... No, unfair po yan. So gagawan po natin ng paraan at titingnan po natin. Pero ang importante lang po, kailangan ma-monitor po natin yung trabaho nila na tama yung ginagawa nilang trabaho. Ito po yung mga contractor na walang quadruple o triple A na lisensya na kailangan nilang gumamit ng lisensya ng mga Diskaya at ng iba pa. So ano ito? Kailangan nilang mag-report sa inyo, Secretary? Opo. Ngayon po, nag-iimbentaryo na tayo ng mga ganitong klaseng mga kontrata sa DPWH para po talagang magawa natin ng paraan kung paano mape-preserve natin ang mga project na maayos. At the same time, mapapanagot pa rin natin itong mga loko-lokong mga tao na talagang binaboy po ang proseso natin dito sa DPWH. Meron daw pong mga proyekto na may mga collection na hindi na i-remit ng mga Diskaya dahil sa kanila nakapangalan yung projects na i-remit sa Diskaya, hindi na ibaba doon sa mga gumagawa, sa mga subcon. Opo, kailangan po talagang panagutin itong mga taon to. Talaga pong binaboy nila ito. Talagang
sabi ko nga ho sa inyo, paulit-ulit, hindi ho tao yung mga gumawa nito eh. Secretary, meron din naman pong mga kontraktor, ayaw namin pakialaman yung trabaho nyo. Meron naman mga kontraktor na nabanggit nyo kanina na mga maayos naman, maayos gumawa ng kontrata, yung billing nila, sakto din naman. Pero mukhang nung pong naglabas ng listahan ng Pangulo ng mga contractors, nag-apura yata sa pagsasubmit itong mga opisina ng DPWH sa baba. May mga pictures na naisubmit sa itaas, meaning sa central office, na nung panahon ni Secretary Bunoan, na inadvertently ay tapat sa pangalan ng ibang mga maayos na tao. Opo. Kontraktor. Opo. Alam nyo, Katunying, no, Ka Jerry, ang importante dito po is kung kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo pupunta. At kung meron pong mga nadamay dito na maayos naman na kontraktor, makakaasa po sila na at the end of the day, kung talaga pong wala silang kasalanan, hindi po sila nambaboy, kamukha nitong sila Diskaya at ng iba pang mga kontratista tulad ng Sims at ng Wawaw, tingin ko naman po, mapapakita din po yan sa taong bayan at sila po ay mapapawalang sala dito. Yung pong Diskaya po, ang daming mga, sabi nga nila, indiscriminately pinakawalan na pangalan nino, ni ganito, ni ganon. Tama po. Ano po bang, how would you describe the testimony of Diskaya kahit di naman po kayo abogado? Credible po ba yon? Alam nyo, ang hirap po kasing mag-isip na credible eh. Kasi ito pong talagang ginawa nila na saka po paano po natin may isipan ng credibility itong mga Diskaya nung sila mismo sa testimonya nila sinabi nila ang liit-liit lang po ng kita namin, mga 5% lang po ang kita namin. Tapos po makikita nga lang daw sasabihin po nila na bumili po sila ng Rolls Royce dahil natipuan lang po nila yung payong ng Rolls Royce. Parang medyo po mahirap pong makita ang credibility ng mga ganitong klaseng tao. Katunying, Ka Jerry. Kaya po natin tinatanong yun kasi ang daming pangalan nilang binanggit, may mga DPWH officials din silang binanggit. Siyempre, ang tingin ng publiko doon, parang napakawawalang yung mga tao na rin. Paano nyo naman po, how do you deal with the expose na pinakawalan po nila sa Senado, nagbanggit ng mga pangalan? Basta tayo po, hindi po tayo nagpa-file ng kaso base lang sa sinabi ni Diskaya. Tayo po ay nagpa-file ng kaso base sa nakikita nating ebidensya. Both testimonial saka yung documentary evidence. Doon po tayo lang tutumbok. No, kung saan po tayo dadalhin ng ebidensya, doon po tayo pupunta. Apo. Kumusta ho dyan sa loob, sa paglilinis ninyo dyan? Kumusta si Yusek Cathy Cabral? Oo nga pala. Yan nga po, no? Kasama po si Yusek Cathy Cabral sa mga nababanggit. Pero again, ebidensya po ang tinitignan natin. At siguro sa mga susunod na araw, susunod na linggo, makakapag-desisyon na po tayo dito sa mga, hindi lang sa undersecretary, kundi pati sa mga assistant secretary, director, regional director, at district engineer. Doon na ho tayo papunta ngayon. Nagpaliwanag na ho ba sa inyo? Inamin na ba? Nung una, sinabi sa inyong hindi siya tumatawag doon sa kila Senate President Tito Sen? Nagpaliwanag po, no? Pero medyo iba po yung paliwanag niya doon sa una niyang sinabi. Nako. Tayo po hihintayin na lang po natin kung ano ang mga hintayin na lang po natin kung ano mga magiging desisyon natin sa mga susunod na araw. Secretary, lumabas na po ba yung mga appointment papers ni na Yusek Bisnar? Wala pa po. Wala pa. Hihintay pa po, pero tingin ko po gagabas na po yan this week. Katunying, Ka Jerry. At ako po excited na rin dahil po at least hindi na po ako mag-iisa dito sa DPWH. May mga pumupuna ho, Secretary, na ang kinuha ninyo ay parang mga investigador, mga pulis. Si General Ato Bisnar. Totoo ba kasama si Yusek Charles Calima? Opo. Siya din po ay isa sa mga kinukonsider. Intel yun. Baka daw walang
Hiniram ko lang po muna siya kay RSA. Mr. Bonang dahil po nagtatrabaho siya ngayon sa San Miguel. Baka daw ho, wala naman kayong taong technical naman, yung mga talagang expert. Meron. Meron po tayong mga technical na isasama, meron po tayong mga abogado, meron po tayong mga kasi kailangan po natin lahat. At meron naman po, naniniwala ako, meron naman po mga matitino dyan sa DPWH na talagang Tama po. Nadadamay lang dito sa dito sa talagang napakasamang pinagagawa nitong iba nilang mga kasamahan dito. Opo. Secretary, good luck ho. Alam namin napakabigat ng trabaho ninyo. Yung boses nyo, medyo sumasayad na ng konti. Baka kailangan nyo mag-extra. Po yung totoong boses ko at hindi ko na po maalala. Katunyin ka, Jerry. Opo. Salamat po. Ingat po kayo. Salamat po. Mabuhay po kayo. God Mabuhay bless po kayo. Inyo. Secretary Vince Dizon, DPWH.